So magandang araw mga kaibigan. Sa video na to is tuturuan ko kayo kung paano mag-convert ng baterya ng LED lamp. So Firefly na brand. Medyo hindi naman sa paninira ng brand na to. Dalawa na rin nagawa ko. Pag na overcharge kasi siya, ang bilis niya ma-drain yung battery, bilis masira, tapos ang hirap hanapan. Tapos naganap na rin ako sa Lazada, out of stock yung mga ganitong uri ng baterya. So ito is galing sa aking customer na gagawin natin is kaka-convert natin. Meron ako in order sa Lazada no, na 4 na lithium ion battery. Ito yung ipapalit natin kasi hirap talaga hanapan tong Firefly na to eh. Meron siyang replacement kasi malaki, hindi siya sukat dun sa case ng LED lamp natin, LED lamp. So ganun, ang gagawin natin is convert na lang para mas safe. Tapos ano rin, meron siyang lithium ion battery, 18,650 mAh, 3.6 volt na, tapos 7.2 watt hour. So bali 4 to siya. Connection natin is parallel ang connection. Tapos bukod dyan, meron pa akong in order din na isa, ang tawag is BMS. So battery management system. Ang trabaho nito, kahit iwan mo man siyang naka-charge yung unit, bali kinokontrol niya yung overcharge. Pag na-peak na yung, pag na-reach na yung pinaka full charge ng battery, so ika-cut niya. Tapos safety na rin siya. Pag charge yung battery is ano lang, lahat is magkakaroon ng pantay-pantay na charge. Hindi katulad nung naka-series na pag charge mo isa, mas nauna na pupuno yung isa. So kailangan natin ng BMS battery para sakto yung pagdaloy ng kuryente sa kanyang lithium ion battery. Sabi ng may-ari ng ilaw na to, LED lamp, bali bago lang, almost 1 week lang daw nila nagamit, tapos nasira agad. Ganun din yung isang unit na sa ibang customer ko, bali wala pa siyang budget, so kakonvert ko rin sa ganito. Pero sa ngayon, itong unit muna ang gagawin natin. LED lamp siya, solar. Kaso nga lang, kahit solar siya, ang bilis siyang ma-drain, tapos hindi siya safe sa magastos, kasi bibili ka nga lang ng mahal, sirain pa. So ganun, convert na lang natin para wala nang cost na masira pa, at saka safe, iwas sunog. So ito, panoorin yung video. Kung makikita nyo, ito yung laman ng battery niya, 1.6 amp hour. Tapos meron siyang 6 volt. Yun yung gagawin natin. Bali yung connection natin is gawin nating 6 volt, parallel yung connection niya para makuha natin yung 6 volt. Tapos using BMS para makontrol yung kuryente, hindi ganun kalakas, para pantay lang din sa unit nung ating gagawin na Firefly. So ito, itetest natin yung laman ng kanyang battery, yung in order sa Lazada. Meron siyang 3.6 volt isa, bali 4 yan. Yung isa 3.6 volt din. Tapos yung pangatlo 3.6, halos lahat yan 3.6. Bali nung binili ko siya sa online, meron na siyang karga, charge sa ata nila. Ito rin yung mga battery ng beef na sigarilyo. Mas maganda kasi ito, mataas yung kanyang amperahe at saka safe. Payo ko lang sa mga gagaya nito, kung wala kayong idea sa electronic, huwag nyo nang subukan, kasi ang lithium ion battery ay delikado. Pag na-short nyo yan, sumasabog yan, malakas yung sabog nyan. Kaya kung magpa-convert kayo doon sa technician na may idea kung paano gagawin to, kung gusto nyong matuto, mag-comment kayo dyan sa baba. Bali kung anong katanungan nyo, sasagutin ko yan, mag-reply ako doon. Tapos kasi hindi biro yung mag-assemble ka na isang bagay na hindi mo alam yung ginagawa mo, kasi mapanganib. At saka pag pumalya yan, pwedeng prone ng sunog. Kaya licensed technician lang ang pwedeng gumawa sa mga ganito conversion. Kasi kaya kailangan kong i-convert
dahil wala tayong pang-replace na battery na para sa power supply. Meron siguro sa mga service center nila, kaso nga lang medyo may kamahalan, tapos baka hindi rin tatagal kasi wala siyang safety na board. Yung board kasi ng power supply nito, hindi naman ganun ka stable yung kanyang board para hindi siya ma-overcharge, no, yung unit. So mas maganda na lagyan natin ng BMS, tapos para na-divide yung voltahe na papasok sa kanya at saka safe. So ayun, bali jumper nyo lang yung dalawa kasi magkakaroon tayo ng negative, tapos parang ground ang gitna, tapos positive, parallel ang connection. Ililink ko dyan sa itong picture na to, panoorin nyo yung ano, ang connection.
natin yung charging ng power supply board kung may voltahe ba. So positive negative, meron siyang 7.48 volts. Yun yung magcha-charge dun sa ating battery na ginawa. So ganun lang naman siya, sakto lang din yung kanyang voltahe. So buo na yung ating battery, no? Saka na-connect na rin siya sa board. Ayun, ipifix na natin siya. Ayusin nyo lang yung wire na hindi siya maipit para hindi mabalatan. So ingat lang sa pagbabalik niya, na kailangan kapalan nyo yung electrical tape doon sa battery kasi sensitive yung battery niya, baka masugat, mag short circuit doon sa board. Kaya kunting ingat lang ang gawin nyo. Huwag nyong subukan na wala kayong alam at saka hindi kayo marunong gumamit ng tester kasi delikado. Na tapos natin gawin yung kanyang battery at saka nalagay na rin at screw na rin. So itetest na natin to yung unit. So pinapakita ko lang sa inyo na saktuhan lang din yun sa battery sa casing niya, hindi siya lumubo, sakto lang din yung laki. So ito na siya at saka para siyang desk lamp. So ayun, pag i-on mo siya, may power na siya, umilaw. Yun na naman kadalasang sakit ng power supply, yung baterya. Pag na-overcharge, mabilis masira. Kaya, so yun, okay na. Tapos testing natin siya sa AC. Saksak natin. Ang kagandahan nito, kapag nakasaksak yung AC, hindi siya umiilaw kasi kinakat niya. Tapos iilaw lang siya pag tinanggal mo yung AC. So ayun, nag-charge na rin yan siya. So ayun, almost done na rin tayo mga kaibigan. Ito pala yung isang gagawin ko, i-convert ko rin yung ilaw niya, yung battery niya. Meron siyang fan na kasama. So ganun din naman ang gagawin ko, convert ko. The same process lang. So kung hopefully na kung nakatulong sa inyo itong video ko, huwag niyong kalimutan mag-like, share at saka mag-subscribe na rin at saka paki-share na rin sa mga kaibigan natin dyan na hindi pa alam at saka ng problema, para may idea naman sila. Kung kaysa naman si itatapon nyo, mura lang, hindi kayo gagastos ng 500 dito pag kinonvert. So thank you.